Lord. Are you blessed this morning? Bigyan natin ng malakas na clap offering si God this morning. Praise yan. Sabi mo nga sa katabi mo, bless ako kasi kasama kita ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Talaga pong nakaka-bless kapag po ang mga anak ng Diyos ay nagsama-sama para itaas ang isang pangalan. Kaninong pangalan? Para naman ang hina. Kaninong pangalan? Tama po. So sa oras po ito, let's come to the Lord in prayer as we all prepare our hearts in worshiping the Lord. Heavenly Father, maraming salamat po sa kabutihan mo sa buhay po namin. Tunay po, O Diyos, na damang-dama po namin ang iyong katapatan, damang-dama po namin ang iyong kabutihan sapagkat araw-araw, Panginoon, ang iyong mga anak ay nakakaranas ng pabor mula po sa inyo. Naranasan namin, Panginoon, na sa kabila ng hirap ng buhay, pinagpapala niyo po kami, Panginoon. Naranasan po namin ang hindi mo pagpapabaya, Panginoon. Everyday, Panginoon, sa awa at biyaya mo, kumakain po kami 3 beses isang araw, may merienda pa. Kaya po, Panginoon, sobrang grateful po kami. And what we can offer to you, God, is our life, ourselves, O God. And right at this point of time, O God, nawa ma-realize namin na narito kami personal na sasamba sa inyo at hinihingi, Panginoon, na personal po kayong mangusap sa amin. Yes, Panginoon, this may be a congregational worship, but then, Panginoon, we will treat this, Panginoon, as a personal worship. Panginoon, makikita namin yung personal mong pagpapala sa buhay po namin. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po kami mula sa aming pag-aawitan, mula po sa aming paglilingkod sa isa't isa, pag-alaala sa iyong dulang, Panginoon, mula po doon sa pagkakaloob hanggang pagtanggap ng mensahe mula po sa inyo. Panginoon, pagpalain mo po kami. I-bless mo po, Panginoon, ang lugar na ito. Punuin mo ng iyong presensya, Panginoon. Sa ganon, madama po namin na sa pagkilos ng iyong presensya, ang mga sakit namin ay gagaling. Magkakaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan. At sa araw na ito, Panginoon, mararanasan namin, Panginoon, ang himala na nagmumula po sa inyo. Panginoon, sa iyo ang papuri at tagumpay sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. Naging mabuti ba ang Panginoon sa buhay niyo ngayong linggo? Amen. May challenge ako sa inyo. Kung i-rate nyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay nyo. Pero ang gagamitin nyo ay palakpak at sigaw. Kaya nyo ba yun? Amen. Okay. Sa pagbilang ko ng 3, i-rate nyo ang kabuti ng Panginoon. 1, 2, 3, go! Wow! Grabe, napakabuti ng Panginoon. Amen. Nakakapaniwala na talagang ang Diyos ay naging mabuti sa atin. And hindi niyo ba napansin na napakagandang response sa kabutihan ng Panginoon ang pagpupuri natin? Gusto ni Lord yan, yung anak niya na bine-bless niya, binabalik sa kanya yung paborit pasasalamat. Gusto ni Lord yan. And so, right now, church, I'm encouraging you to give back all the glory and all the praises to Him because He is good and His mercy endureth forever. Amen? Amen. So let's sing. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Come on, sing with me. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, We worship you. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you for who you are. Oh, oh, oh. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship
buti mo, kay buti mo, kailan pa man, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, kailan pa man, isa pa, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, kailan pa man, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Let's sing. Purihin ka. Sing. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. 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 Sabay-sabay, say, you are good. Amen. 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 And God, who is good, is also our friend. Amen. Nandyan siya, iniisip tayo sa lahat ng oras. Nandyan siya, pinapakinggan tayo sa lahat ng oras. And tayong lahat ay tinatawag niyang kaibigan. And right now, church, because He is our friend, let's talk to Him and tell Him how good He is by singing this song, Friend of God. Amen. Sabay-sabay tayo umawit sa Kanya. So, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me. Yes, so when I call, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Yes, Lord. I am a friend of God. I am a friend of God. Let's declare it, church. Friend of God. Oh, I am a friend. I am a friend of God. He calls me friend. Once again, church, sing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Let's sing once again. Who am I that you are mindful of? Who am I that you are mindful of me? That you hear me. So when I call, yes, so is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? Yes, Lord, it's amazing. It's amazing. Once again, church, sing, it's amazing. It's amazing. With all declaration and shout, it's amazing. Woo! I am a friend. I am a friend of God. Whoa! I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Now, everybody who believes that God is Almighty, let's sing. God Almighty, Lord of glory, you have grown me friend. Napakasarap sa feeling that God Almighty, Lord of glory, has called me friend. Amen.
Amen. Sing this with declaration, church. I-claim nyo ang kabutihan ng Panginoon. To think na sino ba tayo to be called friend of God and still chosen. Amen. Oh, we are called to sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have brought me praise. For the last time, church, we sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, yes, Lord, I am a friend of God. I am a friend of God. Whoa. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's sing once again. I am a friend of God. I am a friend of God. Whoa. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's hear it from the Lord. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. Let's sing. You call me friend. You call me friend. Yes, Lord. You call me friend. We claim it. You call me friend. Hallelujah. Hallelujah. Ang sarap papurihan ng Panginoon. Because He deserves all the glory and all the praises. Kabutihan ng Panginoon. Hindi nagbabago. Ang kabutihan ng Panginoon hindi nauubos. Laging nandyan para sa atin. Kahit sa mga oras na akala natin parang nawawala yung kabutihan na yun. But if we really keep the promises of God, malalaman natin na, ay, at the end of the day, it is still the goodness of the Lord that is making us survive each and every day. At ang kabutihan ng Panginoon is what brought us here in this place. Because He made a way. He worked miracles sa buhay natin. And He kept all His promises. Kaya karapat-dapat natin siyang kantahan. Karapat-dapat natin siyang papurihan sa mga oras natin. So let's welcome the presence of the Lord once again. Listen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, church, you sing. You are here. You are here, moving in our midst.
mo, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Yes, Lord. That is who you are. Sing, you are You waymaker. are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Let's sing once again. You are here. Touching every heart, I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Once again, church, sing. You are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when Even when I don't see it, you're Come on, church, working. sing. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, Lord, you never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Let's sing. Waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Yes, church, sing. That is who you are. That is who Let's you sing to the are. Lord. That is who you are. That is who you are. Sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper,
darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord, hallelujah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, church, just sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Once again, church, sing. You are waymaker, miracle worker. Let God hear your voices. Let your God-made instrument hear. Once again, church, sing. We make miracle work, promise keep. So that is who you are. Amen. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Panginoon, wala kang katulad. Ikaw lamang ang may kayang gumawa ng mga miracle sa buhay namin. Ikaw lamang ang kayang mag-pave ng way para makamtan namin ang inyong mga pangako, Panginoon. And Lord, hindi kami susuko. Kahit minsan na hindi namin nakikita na kayo ay working sa aming buhay. But we know, in the long run, Panginoon, makikita namin kung gaano kakabuti sa amin, Panginoon. We will see that you are never changing. We will see your victory in our lives, Panginoon. Because yun ka. That is who you are. At hindi namin kayang baguhin yun. You will always be the way maker. You will always be the miracle worker. You will always be the promise keeper, Panginoon. And nothing can ever change that. And Lord, thank you. Bagamat kayo po ay nasa napakataas na estado, pinakamataas, you still called us friend. You still gave us your Son, Jesus Christ, upang patunayan, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. And Lord, thank you, because now we remember how good, how loving you are sa amin. And Lord, we want to cherish that sa pamamagitan ng aming pagsamba, sa aming pag-awit, sa aming paggamit ng aming pakikinig sa inyong mga salita. Panginoon, this is our worship and we lay this down onto your feet, Panginoon. And Lord, ang panalangin namin is you accept this holy offering that we have, Panginoon. Lord, sa inyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samadalangin. Everybody say, Amen. From the clouds you speak, what was felt now is here. Jesus, the image of the invisible God. All is glorified from my eyes.
is hallelujah, 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 my King. Let your name be lifted up. Let your is hallelujah, 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 my King. Is hallelujah, hallelujah, my King. Is hallelujah, 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 my King. Is hallelujah, 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 my King. From the cloud you speak, what was veiled now we see. Jesus, the image of the invisible God. So this Lord revealed before my eyes, and my burning heart is gonna take it in. As I behold the beauty with unworthy eyes, only song can find to sing is hallelujah, 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 my King. Is hallelujah, 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 my King. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay dadako sa banal na hapunan na kung saan atin pong alalahanin yung kadakilaan at pag-ibig ng Diyos para sa atin, kanyang mga anak. Bago po tayo tumanggap, atin pong pakinggan ang sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa sumusunod. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili
at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Ama namin Diyos, Diyos at makapangyarihan po kayo sa lahat, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tinadakila ka namin. Tinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maraming salamat sa buhay at lakas na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na nagkaroon kami ng pagkakataon na makibahagi, Panginoon, sa pag-alala kung gaano niyo kami inibig, Panginoon, kung gaano ka nagsakripisyo para sa amin. Kaya ibinigay niyo po, Panginoon, ang inyong bugtong na anak para sa amin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, sa pagtanggap po namin itong simbolo, Panginoon, nais po namin, Panginoon, na maging malinis kami, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Kaya humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na nagagawa sa inyo, Panginoon. Sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sa mga nagdaang linggo na ito, Panginoon, sa aming buhay. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na itong mga simbolo na ito, Panginoon, inyo pong linisin, Panginoon, upang ito po, Panginoon, ay magdulot sa amin ng kalakasan sa aming mga lupang katawan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 11, verse 23, hanggang sa sumusunod. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin, mga kapatid, ang tinapay. Gayon din naman, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan, na ang kopa pagkatapos maghapunan ay sinabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin. Tanggapan po natin, mga kapatid, ang kopa. Sapagkat tuwing kakanin nyo ang tinapay na ito at inumin sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Nagpala po ang kanyang mga salita. Yan, good morning po sa ating lahat. Sabihin nga po natin, thank you, Lord. Yan po, dadako tayo sa ating pagkakaloob. At muli, bigyan nga po natin ng isang malakas na clap offering ang ating Panginoon. Bago ko po basahin yung main verse natin, hayaan niyo mong basahin ko muna yung talata sa Exodo chapter 1 verse 15 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, isang araw, ipinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa, ang mga hilot na nagpapaanak sa mga Hebrea, at tinagulbilinan nito na ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, kung lalaki ang bata, patayin ninyo. Ngunit dahil takot sila sa Diyos, hindi sinunod ng mga hilot ang utos ng hari. Hindi nila pinatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ay ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi nyo pinatay ang mga sanggol na lalaking isnilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak. Kaya nakalabas na ang mga bata kung datna namin, sagot nila. At hindi napigil ang pagdami ng mga Israelita. Ang mga hilot naman ay ginalugdan ng Diyos, pinagkalooban niya sila ng sariling sambahayan. Mula po dito sa Exodo na binasa natin, meron po tayong marirealize mula doon sa mga manghihilot, si Sifra at Puwa.
sa kanila pong pamumuhay, sila po yung nagpapanak ng hihilot. Pero inutusan sila ng Paraon na mas mataas sa kanila na pag may nanganak na lalaki, patayin nyo. Pag babae, buhayin nyo. Pero dahil takot sila sa ating Diyos, sinunod nila yung Diyos, hindi yung Parao. Sa atin pong pamumuhay, madalas, minsan, ang sinusunod natin yung nangingibabaw sa atin. Siguro yung needs natin, yung ating wants, yung ating mga nais sa buhay. Pero may paalala po sa atin ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa dalawa pong tagahilot na yon, nung hindi nila pinatay yung mga batang lalaki na pinapanganak, kasi matalino din sila eh. Sabi ng Paraon, ba't di nyo pinatay? Ay nangatwiran sila eh. Sabi nila, mabilis po kasi manginik yung mga taga-Ehipsya. Hindi katulad ng iba. Kaya nakakaalis ka agad. Diba? Sila po ay wise din. Kaya hindi rin sila naparusahan ng Paraon. Kaya po sa ating pamumuhay, maging wise tayo, hindi sa panglalamang, kundi sa kabutihan ng iba. Sa kabutihan ng nakararami. Kaya po sa ating pagbibigay, ang unahin natin yung kabutihan para sa kaluwatian ng ating Panginoon at sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po, sa ating pagbibigay, unahin natin yung sambahin ng Diyos. Kaya, unahin ng Diyos din ang ating sambahayan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil maraming bagay kayo, Panginoon, ay binibigay sa amin. Madalas, Panginoon, kami ay nakikita yung mga bagay na aming nais sa buhay na ito. Yung mga material na bagay. Yung mga bagay, Panginoon, na nais ng laman. Pero, Panginoon, sabi ninyo sa inyong mga salita, unahin, Panginoon, ang inyong sambahayan. Panginoon, hindi man ito sa material na bagay. Hindi man, Panginoon, sa mga nahahawakan naming salapi. Bagos, Panginoon, kung kaya naming ibigay ang oras, ibigay namin ang panahon, ibigay namin ang mga talento para sa inyong kaluguran. Gawin po namin ito, Panginoon. Unahin po muna namin, Panginoon, ang inyong sambahayan. At, Panginoon, sigurado, Panginoon, dahil sa pangako ninyo, uunahin nyo ang aming sambahayan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kumikilos kayo, Panginoon, sa aming buhay. Pinapalaala nyo, Panginoon, na maliit man, malaki, ang aming parte sa lipunan ito, Panginoon. Lahat po yun, Panginoon, ay mahalaga para sa inyo, Panginoon. Panginoon, hindi nyo tinitingnan, Panginoon, kung gaano kalaki, kaliit ang salapi na ibibigay o ialay ng isang tao. Bagos, Panginoon, tinitingnan ninyo, Panginoon, ang puso niya, Panginoon. Panginoon, kayo po ang bibigay sa amin ng pusong mapagbigay, puso, Panginoon, na inuuna yung sambahayan ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito. At nawa, Panginoon, lahat kami sumunod, kami tumalima sa inyo, upang sa gayon, Panginoon, kayo, Panginoon, ang umuna sa aming pangangailangan. Ito po ang inihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Great is your faithfulness, O God. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough.
Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak na may kasamang sigawan. There. Praise God. Bless po ba kayo ngayon? Alam niyo, excited ako ngayong araw na ito. Are you all excited? Yes. Ano po, itong araw po na ito ay talagang punong-puno po ng pagpapala sapagkat ngayong araw po na ito, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita at mapag-aralan po ito. Today is our seeker service and I'm so blessed because today we're going to lead people to Jesus Christ so that they will also have their salvation katulad po natin. Nakatanggap tayo ng kaligtasan. Tama lang na i-share po natin yung kaligtasan po na yon sa lahat ng mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Amen po ba? And the church is so blessed. You know why? Our church is so blessed today because all the way from the other part of the world, God sent someone who will deliver a message. Ano po? Ngayong araw po na ito, hindi ang inyong abang lingkod ang maghahatid ng mensahe. Ang maghahatid po ng mensahe sa atin ay galing pa po ng Sweden. He is a missionary and a teacher, of course, from Sweden. Ano po? Siya po ay aking pinsan. Ano po? At siya po ay pinagkalooban ng Diyos ng pamilya. Of course, yung kanyang may bahay, kasama po natin. Ganun din po yung kanyang anak. Graduate po siya ng PCM, ang ating seminary sa Baguio. Ano po? At niloob ng Diyos na itong anak niyang ito, ay dalhin niya sa dako po ng Sweden at doon ay magsimula ng isang ministeryo. Maraming pagsubok na pinagdaanan, pero purihin ang Panginoon sapagkat nagtagumpay ang Panginoon sa buhay
ng pastor na ito na ngayon ay magbabahagi sa atin ng mabuting balita. Ano po? Nais kong ipakilala po sa inyo ngayong umaga, ano po, ang ating tagapagsalita, ang aking pinsan, si Pastor Chris Salvador. Ayan. Ibang energy sa San Pedro Church of Christ. You know, sana maging ka-level nyo ako. Ibang klase ang energy dito. Ibang klase talaga pagka ang mga anak ng Diyos ay tunay na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Kanina sabi ni Pastor Rodel, doon daw ako sa harapan umupo. Pangit, di ko kayo makikita ang lahat, no? Gusto ko po, pag ako ay nag-preach, lahat engage. At the same time, pag nagpupuri, gusto ko nakikita kung paano magtaas ng kamay yung mga kapatiran natin, kung paano sila umindak, kung paano sila sumayaw, kung paano sila tumayo. Yung iba, walang reaction. But it's their relationship with God. It's their own worship with God. Amen? You can shout, you can dance, you can be quiet. But it's you and your God. Amen? Good morning, Church of Christ, San Pedro. It has been my dream to stand in front of you personally because the last time I speak with you was during your Thanksgiving celebration. And I hope that message touches your heart. And I can see that you have been so faithful in your relationship with the Lord and in the relationship with each other. So today, I want to deliver a message of God. And this church is continue making its name, not only among or in this congregation, but also outside these walls. Your fine leaders has been doing a great job bringing a lot of people inside this church. Look at you today. There's a lot of people in this house. So, our message for today comes from a 3-year-old child of mine sa school. Pakibigay nga yung, ganito yun, no? Slide, please. Yan ang message natin today. No, nagtuturo po ako sa Sweden, sa preschool, ng mga siyempre, ng mga bata. Yung iba ang kukulit. Ang babait nyo dyan, mga kapatid. Very good. Yeah? Yung iba ang kukulit, pero ang sabi ko sa kanya, minsan, sabi niya, Chris, I wanna draw. I'm like, sure, get your pen paper. There's a lot of pens in there. You access it and then you go sit down and draw. Nung pag-drawing niya, nakita ko to. Sabi ko, wow. Parang si Pastor Rodel. Diba? Sabi ko, iyon ang sermon sa San Pedro Church of Christ. Kung makikita nyo yung mga kapatid, may kulang, di ba? Ano pong kulang dyan? Sige nga po. Hindi po buhok. Ano po? Tenga. Kulang ng tenga. Ano pang kulang? Yes. Ano pa pong kulang? Katawan. Ano pa? Ang puso. Di ba? So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa puso ng tao. Subukan niyo pong pag-drawing yung anak niyo na 3 years old. Ganito po ito drawing niyan. Walang katawan. Pero may ulo, yung kamay niya, imbis na nasa dito, nasa tenga. That's natural for a 3-year-old to draw this kind of drawing. But I want to emphasize today about the love of God. At kung papaano niya tayo nilikha, at kung papaano tayo dapat ipangaral ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig. There are 4 different kinds of love. There's what we call the eros, which is the erotic love. There's also what we call the storge, which is the love for the family. And then the philia, which is the love among our brothers and sisters in Christ, like yung ginagawa natin sa mga kapatiran natin. At yung huli po, yung tinatawag nating agape. Agape is the love of God. The unconditional love of our Christ and our Father who sent His Son for us. And this is what we are focusing today. This is what we need, actually.
Imagine the world right now. There are lots of wars going on all over the place. Imagine life has been in the past couple of years when COVID and social distancing was implemented by the government. Imagine that we were alone, seated in their place and say, where is the love? Asan nga ba ang pag-ibig? Dumating ang second wave, third wave, fourth wave. May mga wars sa different countries like Syria, Yemen, and Ukraine right now. And not to mention yung iba pang mga kaguluhan sa buong mundo. At yung kaguluhan sa barangay na tinitirhan mo. You know what's the reason bakit nag-aaway ang tao? Dahil walang pag-ibig. Yan po yung minsang naiwawala o na-overlook ng tao. Ang iniisip na lang, walang bigas. Walang pagkain sa pagkainan. Pero hindi natin naiisip, ang mga problemang yan ay matutugunan sa pamamagitan lamang ng pag-ibig. Pag-ibig sa ating mga kapatid na walang pagkain, pag-ibig sa kapatid na hindi pa naniniwala sa Panginoon, at ganun tayo minahal ng Diyos. We need that love that can change the world. We need that love that can change you. That can change your brother, your mother, and your friends in your school. Let's turn our Bibles to 1 John chapter 4, verse 7 to 12, and the slide is in here. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we love God, but he loved us and sent his Son as an anointing sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Amen. Let us pray. Heavenly Father, thank you, and we're so grateful for this time that we can understand your message today. So I'm commanding your angels and that your Holy Spirit touching our hearts today and knowing the message and receiving the message powerfully today with you. And we believe, Lord, that this message will bring forth changes in our lives, na hindi po kami katulad ng na tao nang pumasok kami dito, kundi bagkos lalabas kaming masaya at lalabas kaming mayroong pag-ibig na mula sa iyo, at ito ay spread out namin doon sa aming mga tahanan at sa aming mga kaibigan. Sa pangalan po ni Jesus to aming dalangin, lahat na magsabi ng Amen. Amen. Dalawa pong bagay ang gusto kong, dalawa lang, so hindi po masyadong marami. Dalawang bagay lang gusto kong ibigay sa inyo. Una, slide please. That we or you are created from love. Na ginawa ka ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Really? Tingnan natin yung verse 7 and 8. Sabi niya, for love comes from God. Kanino po galing? God. Because God is love. So ang source po ng pag-ibig ay ang ating Panginoon. It is clear. Diyos ang lumikha sa pamamagitan ng pag-ibig. Eh, pastor, anak lang naman ako sa labas. I don't care. God cares, but when you were born, even though may iba kang tatay o anak ka sa pagkadalaga, ginawa ka pa rin ng Diyos dahil mahal ka niya. Ginawa ka sa pamamagitan ng pag-ibig. He is the source of love. Then, He must have created us from love. Let's go back to our Sunday school. No? Ilang araw po ginawa ng Diyos ang mundo? Ilan? 7 daw. Pastor, ayusin mo, ah. Sister Carol, asan ka? Ikaw bang? Ilang araw po? 6 days. Diba? Anong ginawa niya ng mga panahon na yon? Nagawa siya ng between. Nagawa siya ng buwan. Nagawa siya ng langit. Nagawa siya ng earth. Nagawa siya ng ano pa? Pagkain, ng prutas, you know?
ng mga nasa dagat upang sa ganon, sa pang-5 araw, matapos nila lahat ng gawaan na yun, at sa pang-6 na araw, sinong gagawin? Tao. Bakit niya ginawa yun? Kasi, siya yung kanyang masterpiece, yung panghuli. Tingnan yung katabi niyo yun. Mukha ba siyang masterpiece? Ayan, yan ang sasabi ko sa inyo. Mukha siyang masterpiece, pero sa 5 araw na ginawa ng Diyos, ipiniprepare niya lahat ng mga pangangailangan ng tao para pagdating ng 6 na araw, sabi niya, everything is ready because this is for my mankind. Amen? Ginawa niya ng lahat. Para pagdating ni Eva at saka ni Adan, meron na silang kakaining prutas. Meron na silang kakawiling tilapia. Aha. Meron na silang Starbucks. Ganon kakamahal ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. He makes sure that everything is ready and available because of His love for Adam and for Eve. And He said on the 6th day, let us create the mankind in our own image. And that is who you are. But I don't think God is talking about the physical attributes ng tao natin, ng pagkatao natin. Ang tinitingnan ng Diyos, sabi niya, ginawa ko siya according to my image. Ibig sabihin, isang mata ni Lord? Hindi. Ibig sabihin, ginawa ka niya sa pamamagitan ng kung anong meron siya. Ginawa ka niya sa pamamagitan ng pagmamahal. So, nung ikaw ay lumabas, lahat kayo, lahat tayo, meron tayong pagmamahal na natatago sa puso ninyo. Amen? Ang sarap kaya magmahal. At ang sarap ng may minamahal. Amen? Yung mga kabataan dyan, gano'n na sila. Ang sarap ma-in love. Minsan nga, ang dami niyong nai-in love. Ilan ba yung mga naging boyfriends at girlfriends ninyo nung mga kabataan pa kayo? Kasi ang sarap magmahal. Pero alam niyo po, yung pong pagmamahal ng Diyos ang nasa inyo, na iyan po ay maintindihan ninyo, masarap po siyang ibigay doon sa mga kaibigan, mga kaklase natin sa school. Amen? Ang tanong, do you think God loves you? I don't think so. Sa palagay nyo, mahal kayo ng Diyos? Hindi po ako naniniwala doon. Dahil alam ko na mahal ako ng Diyos. Amen? Hindi ko lang iniisip, hindi ko lang pinapalagay, alam ko 100% mahal ako ng Diyos. God loves me so much. Pag natintindihan mo ang pagmamahal ng Diyos, ang sabi niya, nothing can separate us from the love of God. Neither death, kahit kamatayan pa yan. Alam niyo, pag naintindihan niyo yung pag-ibig ng Panginoon, minsan masasabi niyo lang, ay basta, mahal ako ng Diyos. Hindi mo na siya kinakailangang ipaliwanag, mapapabasta ka na lang. Ay basta daddy, mahal niya ako. Diba, minsan pagka nagtatanong ko, bakit na ba minahal yun? Ewan ko, basta mahal niya ako. Yung naramdaman mo, nakikita mo at hindi mo na kinakailangang pang ipaliwanag. Pag naramdam mo yung pagmamahal na yon, ready kang i-spread dyan sa mga tao. God loves for you is not measured by your works. Come to think about it. Or your performance. Sometimes sabi natin, mahal mo ako, mamahalin kita kung, di ba? Mamahalin kita kapag mabait ka. May reward ka kapag nag-ugas ka ng plato. Diba? Yung mga parents natin. You know, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ganon. He will not love you less because you are sinning. He will not do that. He will not love you less because of your mistakes. He will not do that. His love for you will always be the same. Oy, something theological, pastor, yung tinuturo mo, ha? Let's try to think of it. Let's break it into pieces. Pag po sa Sweden, ganito. You know ba, ang pag-aasawa doon, parang nagpapalit ka lang ng damit. Ayoko na sa'yo. Divorce na tayo. Bukas, iba na uli asawa mo. Pwede yun. Parang ang bilis ng pagkakataon na magpalit sila ng asawa dahil
Dahil walang tunay na pag-ibig na bubuhay sa kanila. Ang iniisip nila, pag hindi siya masyadong maraming pera o hindi siya masyadong mabait, ayoko na sa'yo. So they base their relationship through performance, through their deeds, through their actions. And so sad to say, ang dami pong nagdi-divorce at naghihiwalay sa Sweden. Ang bilis-bilis nila. Let's dig it deeper. Ang sabi ko kanina, ang pagmamahal ng Panginoon ay unconditional. It is forgiving. Ito po ay hindi nasukat kung ano yung performance mo. Tingnan niyo po, meron po akong isang anak, isang paboritong anak. Asan ba yung paboritong anak? Nagtatago. Nandun siya, yun. Nasa likod po siya. Think about it, no? I love him so dearly. He's 17, he's a teenager, and you know yung mga teenager, they make the night morning. And they make the morning to be the night. Di ba? Bakit? I know na yung mga kabataan ngayon, ganyan ang mga style nila. Anyways, I love him so much. He knows that I'm willing to do everything for him, but of course, he knows that he has tasks to do at home. No, I would be angry at him kung pagdating ko, hindi pa natanggal yung mga basura doon sa basura, hindi tatapon. Kung hindi ka pa napagsaing, yung bang gutom na gutom ka na, hinihintay mo nang matikman yung masarap na kanin, pagdating mo sa bahay, abay, walang kanin. Ay, magagalit ka talaga. Didilat yung mata mo. Pero alam nyo, hindi ibig sabihin nun, hindi ko na siya mahal. Amen? May mga consequences yung mga ginagawa niya, pero ang pagmamahal ko kay Agathos, hindi yan nagbabago. Ganyan po ang Panginoon sa buhay natin. Nagkakasala ka, nagkakamali ka, manghingi ka ng sorry sa Panginoon, ang Panginoon, ang gagawin niya, yayapusin ka niya, sabi niya, come on anak, huwag kang mag-alala, mahal pa rin kita. Kasi anak niya kayo. Amen? Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganyan niya tayo minamahal. Because He created us from love. And He will always be willing to forgive. Bigyan pa kayo ng isang example. Next slide, please. Kilala niyo yan? Sino po ito? Si Zacchaeus. You know, he is rich and famous. He's a tax collector. But he wants to see Jesus. Bakit po siya naandyan? Kasi maiksi po siya. Maiksi? Ano yung tabo? Hindi naman po pwedeng mababa. Maliit siya. You know, pandak siya. Sabi niya, so because he is short, he climbed up to the tree to see Jesus. And Jesus recognized him and said, hey Zacchaeus, come down. And I am cordially inviting myself to dine with you at your home. Sa mukha ng tao, ang gagawin natin, ayan na ang masamang tao sa mundo. We make names for those people who are not the same like us, right? He's a tax collector. So we brand people with their names. Andiyan na kita nyo, sa Bible, ang sabi niya, Thomas the Doubter. Diba? Sinasabi niya, Zacchaeus the tax collector. Ganyan ang mga tao. Minsan, mga kapatid, ang sabi ng mga tao, He's staying with the sinners. Pero ang Diyos, sabi niya, come, I will go to your house and we will eat there. Tinignan ba ng Diyos yung pagiging kamkamero o pagiging, ano ba yung ibang term? Pagiging corrupt ni Zacchaeus? Hindi. Hindi niya tinignan kung ano yung masamang ginagawa niya. Bagkus, tinignan niya si Zacchaeus sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Mahal ng Diyos si Zacchaeus. Tayong mga tao, dahil ang pag-ibig natin ay hindi lubos, tinitingnan muna natin kung sino yung dapat nating i-evangelize. Diba? Tinitingnan mo, medyo kamukha ko siya. Medyo parehas kami ng status of life. So pupuntahan kita, brother. Pero pagka yung mga nanghihingi ng limos,
yung mga medyo mabababa at medyo naghihirap, naghihikaw sa buhay, hindi ka namin dapat isama sa church. Hindi bagat ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay? Hindi bagat ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng pag-ibig niya sa'yo? So walang pinipili ang Diyos whether ang status mo ay napakataas, mayaman ka o ikaw ay mahirap o ikaw ay naandito lang. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago sa magitan ng magawa at status mo sa buhay. Kung mahal ka ng Diyos, mahal ka niya. At kung meron ka nun, dapat mo yung ibahagi sa iyong mga kasama. Zacchaeus, they called him sinner. This is something that we do. We make brands. As we humans, we tend to condemn and persecute others of what they have done. But God's love is unconditional. Let's go more deeper. Next slide, please. Kilala niyo po ito? Si Magdalena. Alam niyo po ang nangyari dyan? Itong babaeng ito, nahuli po siya mismo sa act ng adultery. Abay, mahirap ito. Anong gagawin yung Pastor Rodel pag nakakita ka ng member mo nasa act of adultery? Yung mga elders dito, anong gagawin ninyo? Ha? Yung kanina medyo okay pa, tax collector lang siya. Ito, nakita mo sa gumagawa ng kasalanan right in front of your face. How would you define love in this kind of situation? Would you say, go away from here, you sinner? Get out. The teachers of the law and the Pharisees took this woman in front of the crowd and said, hey, we saw her committing an adultery. What is your judgment towards her? Ang tindi, no? Anong sabi ng Panginoon? What is your judgment according to her? And sabi nila, ng mga Pharisees, sabi niya, according to the law of Moses, dapat siyang stoned to death as the penalty. So ang ginawa ng Panginoon, hindi siya sumagot. Instead, He wrote something on the ground. Nagsulat siya. And they keep questioning Him. They keep questioning Him more and more. And they demanded for an answer and say, what would you do? Jesus said, let the one who has never sinned throw the first stone. Kung sino yung walang kasalanan dito, siyang unang bumato. Then he continued writing on the sand, and no one dared to cast the first stone. Wala. Finally, Jesus said to her, my daughter, go. Kinikilabutan ako, Pastor. Ibang pagmamahal ng Diyos. Amen? Sabi niya, anak, go. Huwag ka na magkasalang muli. Ganun kamahal ng Diyos. Ganun niya tayo minamahal, mga kapatid. Minsan iniisip natin, I am a tax collector. I am this kind of woman who's committing adultery. I have sinned against my brother, my sister. But then God says, you are still my son and you're still my daughter. Go, you are free. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. God loves you so much and is willing to forgive you in whatever sins you are committing right now. Whether you're a tax collector, whether you're a sinner, kahit nangupit ka lang ng 5 piso sa bulsa ng nanay at tatay mo, dahil kinakailangan bumili ng popcorn or ng candy, papatawarin ka ng Panginoon. Because you are created by His love. Amen? So ano ngayon kung created ka ng love? Next slide, sabi niya, you are created to love.
Dahil meron ka, yun ang dapat mong ibigay. Yung main text po natin sa 1 John chapter 4 verse 11, he said, God calls us to love one another as it is written, Dear friends, sabi niya, since God loved us, we also ought to love one another. We are created for relationship. When we experience God's love, it is already living in us. And so we ought to share it with our brothers and sisters and with one another. Nung nangyari po yung social distancing, ilang tao po ba ang na-meet natin? Ilang tao po kaya ang naserba natin ng salita ng ating Panginoon? How many brothers have we helped? Yung natulungan natin o naipag-pray natin noong mga panahon na yon. Pero ngayong open na tayo, hindi nyo ba natatanong sa sarili ninyo, ilan na ba ang naipag-pray ko? Ilan na ba ang nadala ko kay Kristo papunta sa Diyos? Ang nadala ko papunta sa Diyos? Ilan na ba ang na-invite ko sa church para sa mabuting balita ng ating Panginoon? How many brothers and sisters have you turned to become a followers of Christ, that Jesus have moved their hearts? Let us go further. How can we become a blessing doon sa mga kaibigan natin? Naiisip mo ba, how can I become a blessing to my own community? How can I become a blessing to my own barangay? How can I be a blessing to the church? On how can we show love to each other? Sad to say, marami pong nagsesend sa atin ng mga Facebook. Sino pong may Facebook dito? Lahat tayo siguro, lahat may Facebook, di ba? Ilan po yung kaibigan nyo sa Facebook? Dami. Pero hindi niyo po siya talaga nakikita. Di ba? Ilan yung kaibigan nyo sa Instagram? Pero hindi man talaga ka magkaibigan kasi friends of friends lang siya. Napakarami natin kaibigan dyan, pero hindi talaga natin na-establish yung relationship with each other. Nagkakaroon ka lang ng thumbs up, thumbs down, angry face, heart. Ganun lang eh. Pero wala talagang relasyon. Ang pag-ibig na gusto ng Diyos na gawin natin ay yung pag-ibig na may puso. Yung pag-ibig na may pagmamahalan talaga, na nagkikita kayo, nag-uusap kayo. Yung nagde-date kayo. Diba? Iyan ang pag-ibig ng Diyos na gusto niyang ipagawa sa atin, na tayo bilang mga anak niya, isesend forward natin yung pag-ibig na receive natin sa Kanya at mahalin natin yung mga nasa palibot natin. Because God's love is unconditional. Ang pag-ibig, it is relational. Hindi po pwedeng ako lang. Dapat meron akong iniibig. Di ba? Ganyan ang gusto ng Panginoon. You know, Corey Asbury nailed it when he wrote the song, Reckless Love of God. You know, and his intention to sacrifice for even those who are lost. Ang sabi niya, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. He left the 99 for you. So po yung mga pastor ninyo dito, tsaka yung mga elders ninyo, tsaka yung mga evangelists ninyo dito, they will leave you sometimes because they're not for you anymore. They are for the lost. Pag member ka na ng church na dito, hindi na kayo ang priority. Yun ang pinakamasakit. Member ka na ng church, hindi na kayo ang priority. Ang priority yung wala pa sa loob ng church. Amen? And dapat maging ugali nating lahat yon. Hindi nyo na priority yung mga kaibigan nyo dito. Ang priority nyo, yung wala pa sa loob. That is what God wants us to do. The psalmist said, sabi niya,
If I go up to heavens, you are there. If I make bed in the depths, sabi niya, you are there. Sabi ng Diyos, saan man kayo tumungo, andoon ako. Mapalangit man kayo o mapailalim ng tubig, I will be there because ang sabi ng Panginoon, I want a relationship with you. And I am willing to be there all the time. Andoon siya. Gusto ni Lord, lagi kanyang kasama. Gusto ni Lord, ikaw ang laging kausap. Ikaw, gusto mo bang kasama lagi ang Panginoon? Yes. Amen. Love needs a recipient. When your heart beats for the Lord, it should also beat for the people around you. Look at me now. Mukha bang kaibig-ibig si Brother Chris? Walang makasagot. Don't worry, the feeling is mutual. Diba? But God still loves me, and I know that you love me. Because we are His people. Kaya naman, ang panawagan ko sa church na to, magmahalang kayo sa isa't isa. At mahalin nyo yung wala pa sa loob ng church na to. Ang sarap pakinggan eh. Sarap kanina. Parang wow, mahal-mahal nila ang Panginoon, mahal na mahal nilang isa't isa. Pero marami pang gustong nating maka-experience ng pag-ibig ng Diyos. Mahalin natin ang isa't isa. Especially those who are outside these walls. And sometimes, mahirap talaga magmahal. Yan, tingnan niyo po yung mga kapatid ninyo ngayon. Palibot. Huwag lang po left or right. Yung palibot. Yan. Tingnan niyo po. Yan yung mga taong mamahalin ninyo. Amen? Sila ang mamahalin ninyo. Hindi lang yung mga ka-coffee break nyo lagi-lagi. Kahit si tatay, I'm praying for your health, tatay. Kahit yung mga nasa likod na mga elder natin na minsan nagagalit sa mga ginagawa natin, mamahalin natin sila. Pero most especially, yung wala pa sa loob ng iglesia. At isa po sa mga pamamaraan para gawin yan, pagmamahal na yan, ay yung ipag-pray natin sila. Yung mga taong wala pa dito, ang powerful tool para dalhin sila dito, panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka sa Panginoon. Yan ang panalangin ko. Yan magagaling kumanta, dapat magaling ding mag-pray. Amen? Hallelujah. You know, starting a church is not easy, Pastor. Nag-uusap kami ni Pastor the other day. Talaga namang kamot na kami ng kamot. Parehas kami ng mga experiences sa pagpuput up ng new church. In Sweden, it's not easy. It is a soil that is not fertile. It is a soil that is so hard. Mabigat at matigas ang mga ano. Now, look at this. No? Pag nag-start ka ng church, there are times na we already wanted to give up. How many times, Pastor? Many times. Why? Because we have work, we have family, we have church, and life is tough sometimes. And then we come to deal with these people. Habang dumadami ang member mo, Pastor, dumadami ang problema. Diba? Pag-put up ng church, mga kapatid, iba't ibang lengguwahe. May Ilocano, may Pampanggenyo, may Swedish, may English, may Indian. Yung sa amin ganon. It is consists of different nations, different tribes, different culture, different traditions. Not to come to think yung individual differences ng mga tao na yan. And yet we complain about us, yet lahat kayo nagko-complain, ay naku pastor, bakit mo yan ginawa? Pinag-complain kayo sa leader. Bakit nangyayari yun sa church? Lahat ng mga tao dito sa church na to, minsan meron kayong nakikita ng mga maling ginagawa ng pastor, ng mga ginagawa ng mga worship team, complain tayo ng complain. Pero hindi nyo naiisip na ginagawa nila yun dahil mahal nila ang church, mahal nila ang Panginoon.
Ang hirap nun mga kapatid. Sa lahat ng nangyayaring ganyan sa pagpuput up ng church, minsan sabi ko, ayoko na, pagod na ako. Lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon, hindi nila nakikita, nai-stress na ang katawang lupa ko, namamayat na ako, ang iba nagkaka-wrinkles, ang iba namamaga ang mga mata, kaiiyak sa pagpipray, ang iba namumuti na ang buhok, ang iba nauubos ang buhok, ang iba napipikitan na ng mata sa pananalangin sa Panginoon para lang makapagdala ng mga members sa church. Ganyan kahirap ang trabaho ng pastor. Pero bakit namin ginagawang i-continue ang church dito sa San Pedro at sa Sweden? Because we love people. Because we love God. Because we are created to love. Kung hindi po tayo ginawa para magmahal, ang bilis pong bitawan. Minsan naisip ko, para akong kumukuha ng bato na pinukpok ko sa sarili ko. Pum! Minsan naisip ko, mas maganda naman sana kung nagtatrabaho na lang ako eh. Mas maganda naman sana pagka Sabado Linggo, nakaupo na lang ako, umiinom na lang ako ng kape, and I'm not gonna think and not gonna pray for you. I'm not gonna think of the problem in the church. Pero bakit namin ginagawa yun? Kasi mahal namin ang Diyos. Mahal namin ang tao. Kaya palakpakan natin yung mga servants ninyo dito, yung mga taong mga evangelist dito, kasi mahal na mahal nila ang Diyos. Now, magkakaroon po tayo ng altar call. Pero bago po natin gawin yon, I would have to have some concluding remarks. God knows you before you were born. God knows your name, and He knows what's the best for you. Sabi ng Diyos, sabi niya, I will never leave you, will not forsake you, and I have the best plans for you. I will give you hope and future. Your hair are numbered. Ibig sabihin, bawat hibla ng buhok mo, hindi lang po niya alam yung number, kundi meron pang number 1, number 2, number 3, number 4. Kaya po pag nalaglag yung inyong buhok, sasabihin niya, oh, number 5 has fallen down. Number 6 has fallen down. Number 2,558, nalaglag. Alam ng Diyos ang bawat hibla ng buhok mo. Hindi lang po bilang ng buhok mo. Alam niya. You are fearfully and wonderfully created by God. Lahat ng mga kasalanan mo na meron ka ngayon, pwedeng baguhin ng Panginoon dahil mahal ka niya. In other words, mahal ka niya. Before I end, let us go back doon sa slide nung merong nangangalo niya. Nung tinanong ng Panginoon, ang Panginoon, ng mga taong ito, sabi nila, ano ba ang judgment natin sa taong ito na nangalo niya? Anong sagot ng Panginoon? Hindi siya kumibo nung una. Bagkos, nagsulat siya sa sand. Bagkos, kinuha niya ang kanyang kamay at nagsulat siya sa sand. Ano kaya yung isinulat ng Panginoon? Hindi ko po alam. Dapat siyang batuhin. Dapat siyang parusahan. According to the law of Moses. Nanahimik ang Panginoon bagkos sumulat siya.
tagal-tagal ko na pong nagbabasa ng Biblia. Ang tagal-tagal ko na pong pinag-iisipan kung ano nga ba yung sinulat ng ating Panginoon. Ang tagal-tagal ko po nag-research, nagtitingin ng mga commentaries at saka ng mga Bible scholars kung anong sinulat ng Panginoon. Wala po akong nakita. Hindi ko po alam. Kayo po, alam nyo? Meron po akong ibibigay na assuming lang po ako. Sige, Pastor, bisa assuming din to eh. Na isinulat ng Panginoon. Hindi po to theology na gusto kong ibigay sa church na to. Pero kung ako po ay mag-guess, I think ito po ang isinulat ng Panginoon. Sabay-sabay niyo pong basahin. You are loved. This message is not only for the woman who had committed adultery, but this message is also for those people like us. Yung mga nakikinig. Sabi ng Panginoon, minahal kita at mamahalin kita. So pagkakataong ito, kapatid, if you feel that you are stressed and depressed, remember that you are loved. If you are afraid, remember you are loved. If you are sick, you are loved. If you feel that I am alone and no one is with me, wala akong kakampi, kakampi mo ang Diyos. You are loved. Even though you are broken-hearted and you feel that you don't want to love anymore, remember that God loves you. Even there's pain, mula pagkabata mo, dala-dala mo to, hanggang ngayon. Remember, kung hindi ka man minahal ng mga magulang mo ng sapat, ang pagmamahal ng Diyos ay tunay para sa iyo. You are loved. In every adversity that is coming in your life, remember, God loves you. Tagtad ka na ng pana sa iyong katawan, hindi mo na makayang lumakad, remember, you are loved. Even though you walk to the valleys of the shadows of death, you are loved. If you are in San Pedro Church of Christ right now, or you just come here for the first time, remember, you are loved. And if you want to commit yourself to the Lord, you are welcome to do so. We want you to be part of this church. We want you to be part of God's love. We want you to feel and to experience the love of the Lord that is coming from Him, that is unconditional. So how do we respond? Praise the Lord. Are you blessed this morning? Talaga pong nakaka-bless yung kilos ng banal na spirito at ngayong umaga po ay minsan pa pinatunayan ng Panginoon ng kanyang mga salita. Kapag ipinapangaral ay patuloy na namumunga. Amen po ba? Kaya po ngayon, tayo po ay inuutusan ng Panginoon, since you are loved, inibig ka niya, may kapasidad kang umibig sa iba, umibig sa isa't isa. Amen po ba? Kaya po paglabas po natin ng bahay-sambahang ito, sinisend o pinadadala tayo ng Diyos sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, para sila po ay padamhan po natin ng pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. At ang isa sa pinaka-the best para malaman po nila at maramdaman po nila yung pag-ibig ng Diyos na ipapadama po natin sa kanila, hikayatin po natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Members po ba kayo ng Church of Christ San Pedro? Ayan, hindi na po kayo ang pinaka-priority. Ang priority po nating lahat ay ang mga wala pa kay Kristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal mag-inarte. Okay, praise the Lord. Clear po yan, ha? Amen? Kaya po tayo ay hahayo at lalabas at ipapangaral ang mabuting balita because we're called to seek and save the lost. Tinawag tayo para hanapin at iligtas ang mga wala pa
kay Kristo. Maraming salamat sa message ng Panginoon through our pastor and missionary, Brother Chris Salvador. Praise the Lord. In a while, magkakaroon po tayo ng baptism. Yung mga tumanggap sa Panginoon, sila po sa araw na ito ay babautismuhan. At doon po sa iba na hindi pa po nakakapag-desisyon na tanggapin si Kristo sa buhay nila, hanggang doon sa tubig ng bautismo, I know that one day, magsusuko kayo ng buhay nyo at tatanggapin nyo po siya. At hahayaan nyo siyang maghari sa inyong buhay. Amen po ba? Praise the Lord. So sa oras po na ito, habang tayo po ay naririto, samantalahin natin ang pagkakataon para maipag-pray po naman natin yung family ni Pastor Chris, because on August 4, tama po ba? August 4, they will be leaving Philippines to continue their mission work at that country, kung saan sila tinawag ng Lord. Alam niyo po, ang Lord nagbibigay ng divine assignment. At doon sila pinadala ng Panginoon because that is their divine assignment. Ito pong San Pedro, binigay ng Lord sa atin. Kaya ka na andito, dito ka nakatira, dito ka binebless ng Lord because this is our divine assignment from the Lord. Amen? So, ibig sabihin, pag-assignment, dapat po, ginagawa. Pag may assignment, dapat? Ayan. Tanungin mo nga tabi mo, may ginagawa ka naman. Baka naman nakaupo lang. Mapapagalitan ng teacher pag ang assignment di ginagawa. Okay? So, this morning, let's grab the opportunity to pray. Let us minister to the one who ministered to us. Are you ready? So, this morning, we're gonna pray for Pastor Chris and family. So, tawagin natin sila dito sa harapan. Ayan, Pastor Chris. Ayan, pakilala ko po sa inyo ang kanyang may bahay, ang magandang si Sister Matet. Okay? And also, tawagin natin ang kanyang binatilyo, ang aking pamangkin. Ayan, Brother Agatos. Ayan. Church, I'm so blessed and proud. Itong aking pinsan, ay dinala ng Diyos doon. Way back, nung panahong mga bata pa kami, naglalaro lang kami ng goma at holen at nagkakatakutan ng white lady. Naalala niyo ba yan? Hanggang ngayon naman, nagkakatakutan pa rin. Pero nagpupuri ako sa Diyos kasi God has given both of us more than what we have imagined. Hindi po namin nakalain na sa Pamilya Reyes, meron pong mga magiging pastor katulad po namin. And we're so blessed. So, nais naming hilingin sa inyo, na continue to pray for us because yung prayers po ninyo ay napakalaking encouragement sa amin. Especially kay Pastor Chris, as a pastor and missionary, alam po ba ninyo yung kanilang lugar? Napaka-diverse when we talk of culture. Sa atin dito, ang pagkakaiba-iba lang po natin ay lengguwahe. Merong Bicolano, may Bisaya, merong Ilocano, Pampangueño, yun lang. Pero sa kanila, iba-iba po, iba-ibang lahi. Could you imagine kung paano ka maghahatid ng mensahe sa iba't ibang lahi na may iba't ibang kultura? Kaano kahirap yon? Kung hindi ang Diyos ang kikilos sa kanila, hindi po nila magagawa yun. Katulad din po natin, kung hindi po tayo sasamahan ng Diyos, hindi magtatagumpay ang anumang ating gagawin. Kaya po, church, it's a great privilege and honor on our part para po ipag-pray at ilapit sa Diyos si Pastor Chris as pastor and missionary kasama ang kanyang pamilya na tinawag din ng Diyos para magmisyon at gampanan ang kanilang misyon o divine assignment sa lugar po na yan. Church, let us all stand up. And may I call on our elders to be with me. Ang mga elders natin, huwag kayong layo ng layo sa akin. Yung mga pastor natin, ang mga elders natin, dapat hindi naglalalayo sa pastor. Ayan. Where are the elders? Ayan, sige po. Elders, please come over here. Pastor Noli, nag-a-assist pa. Okay, church, alam nyo na po, para i-bless natin si Pastor Chris and family, elders. Iating itoon yung ating kamay iunat patungo sa kanila. Pastor Chris and family, receive the blessing from COC San Pedro family.
Hallelujah. Hallelujah. Our Heavenly Father, we worship your name, O God. Dahil walang katulad mo. You are our God. At the same time, you are our dad. Isang ama na laging kumakalinga, nangangalaga, nagmamahal. And thank you, Lord, doon sa iyong mensahe this morning, O God, through Pastor Chris, na naghahayag, Panginoon, ng walang putol at walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa amin. O God, thank you for the privilege to once again be reminded of your love, O God. Father, salamat kay Pastor Chris na nag-minister sa amin. Salamat po dahil ang anak mong ito, Lord, all the way from Sweden, iningatan mo makarating po dito sa Pilipinas. And all the way from Alasasin, Maribeles, Bataan, iningatan mo makarating dito po sa dako po ng San Pedro, Laguna, para po ipangaral sa amin at paalalahanan po kami ng tungkol sa pagmamahal mo. O God, salamat po sa katyagaan ng anak pong ito kasama ng kanyang pamilya, Sister Matet at si Brother Atos. Panginoon, kami po wala pong ibang pwedeng magawa kundi itaas po sila sa inyo, O God. We pray, God, that you will continuously bless our pastor and missionary as he continue to do his divine assignment kasama ng kanyang pamilya. So, Father God, nais naming hilingin sa iyo, release your blessings, Panginoon, sa anak mong ito, sa pamilya nito, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon, at ipagkatiwala mo, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, na gagamitin po nila bilang pamilya upang patuloy, Panginoon, na mapalagana pa ang mabuting balita sa lugar na iyon ng Sweden. Panginoon, alam namin maraming pagsubok doon. But then along with that, Panginoon, marami ring blessings, Panginoon, ang nakahanda para po harapin man nila ang mga pagsubok na yun, Panginoon. Tiyak na tiyak, Panginoon, magagampanan po nila pa rin yung kanilang tungkuling tinanggap sa inyo. Kaya po sa mga oras na ito, Lord, diniling po namin ang iyong pagpapala at pagsama sa mga anak mong ito, Lord. At sa pagbalik nila ng Sweden, Panginoon, patuloy po nila na maipangaral ang iyong mabuting balita sa lahat ng mga tao na naroon at maraming mga taong magbubukas ng kanilang puso at tatanggapin kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, pinagpe-pray po namin yung upcoming na biyahe po nila, Panginoon, is August 4. We pray, God, for your protection and your provision, Panginoon. Ikaw po ang magkakaloob nito sa iyong mga anak na ito. Thank you so much, O Lord, sa buhay ni Pastor Chris at ng kanyang pamilya, sa buhay ni Sister Maten, Panginoon, sa buhay po ni Agatos. Panginoon, we send them with your blessing, O God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Receive the blessing, Pastor Chris. Let us all stand, please. Let's sing this song together. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Let's sing once again. My God will never fail. Oh, my God will never fail. Sing, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs
Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. If you believe that there is power in the mighty name of Jesus, let us sing. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know I know how this story ends. Oh, I know how this story ends. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. So I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Para po sa pagtatapos ng ating pagsamba, minsan pa tayo ay sama-samang manalangin. Tayo po lahat ay yumuko. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa buhay at sa kalakasan, Panginoon, na patuloy mo yung pinagkakalob sa amin, Panginoon, na ang kalakasang ito ay gamitin namin sa paglilingkod namin sa aming pamilya at higit sa lahat, O Lord, gamitin namin sa paglilingkod sa aming ministeryo, O Lord. Kung saan mo kami, Panginoon, tinawag, O Lord, na ang lakas na ito, Panginoon, ay gamitin namin para sa iyong kapurihan, O Lord. Panginoon, salamat sa pagsama niyo sa amin. Mula sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Mula sa aming pagbiyahe patungo dito sa bahay-sambahan, kami, Panginoon, ay iyong iningatan. Kaya't kami ngayon ay narito, sama-sama nag-alay ng pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, O Lord. Panginoon, salamat sa iyong mga mensahe na ipinahayag niyo sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay inyong minahal, bagamat kami ay hindi kaibig-ibig, O Lord, dahil sa aming karumihan, dahil sa aming mga kasalanan, hindi niyo ito't, Panginoon, tingninan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay pinadama niyo sa amin na humantong sa pagsasakripisyo ng iyong bugtong na anak upang kami ay iligtas, O Lord. Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na ang pag-ibig na sa aming puso ay nalilimitahan dahil sa mga nakikita namin sa aming kapwa, Panginoon. Kung sa ganun, O Lord, hindi namin minsan nagagawa, Panginoon, na ipakita ang pag-ibig na ito, Panginoon, sa aming kapwa, O Lord. Kahit patawarin niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso na handang umibig at magmahal sa aming kapwa na walang tinatangi, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, mas marami kami, Panginoon, na mataong mailigtas at mailapit sa iyo, O Lord.
katulad na lamang, Panginoon, ng mga taong ginamit nyo na nagpakita ng pag-ibig, O Lord, kung kaya't sa umagang ito ay may 3 kaluluwang lumapit at nagbalik loob sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy niyong gamitin upang mas marami, Panginoon, ang kaluluwa na kami may lapit sa iyo, O Lord. Panginoon, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa amin, O Lord, sa aming pag-alis dito sa bahay-sambahan, O Lord. Kung papaano nyo kami iningatan, O Lord, ay ganoon din pag-iingat ang aming hinihingi sa inyo, O Lord, hanggang sa kami ay makarating ng ligtas sa aming mga tahanan, O Lord. At sa panginabagong linggo na aming kakaharapin, Panginoon, dalangin namin, O Lord, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin sa lahat ng aming hanap buhay, sa mga negosyo, maging sa paaralan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siyang aming maging gabay. Ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na magpapaalala sa amin. At Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng tamang puso na handang sumunod sa inyo sa lahat ng oras, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O Lord, na hindi namin nakakasama sa pagsamba every Sunday, Panginoon. Anumang kadahilanan, O Lord, kayo lamang, Panginoon, nakakaalam, O Lord. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, itinataas namin sa inyo sila, na i-convict niyo sila ng banal na Espiritu, Panginoon, upang sagunan, O Lord, sa lahat sa susunod na pagkakataon, sila po ay aming makasama na magsamba at magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Itaas po natin ang ating kamay at tagapin ang pagpapala. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen.